Ang dami-dami ng nagde-decorate ng pang-Christmas decoration tapos ako eto naglalaba pa din hanggang ngayon. Hello mga matra, samahan niyo ako for today's mini vlog. Samahan niyo ako magpakapagod ngayong araw. Sabi ng panganay ko, hindi na daw namin kailangan mag-Christmas tree dahil meron na daw kaming Christmas tree. Basta pataasin ko lang daw tong mga labahin namin. Nakakapagbiro pa ng ganun eto ako aligagang aligaga na dito sa mga labahin namin dahil tingnan nyo naman, gabundok na talaga. Yung iba nga may mga pekas na kaya binabad ko pa talaga sa beach para lang matanggal yung mga pekas. Nung nakaraang araw nakapagkusot na ako ng mga puting damit at saka mga underwear namin, pati damit ng batang maliit. Tapos eto nga mga decolor, iwawashing ko na. Nakakapagod maglaba ng ganito kadaming labahin tapos meron pang batang maligalig. Eto nga't laylay na ang diaper kaya pinalitan ko na nga muna ng diaper pati na din damit. Buti na nga lang walang pasok ang kinder ko tapos habang hindi nagliligalig tong bunso ko, dire-diretso lang ako sa paglalaba. Pagkakatapos magpaikot sa washing, babanlawan ko na kaagad tapos magsasalang ulit ng panibago. Madami na din talaga akong napaikot sa washing at nabanlawan bago pa magligalig tong bunso ko. At nung magligalig, tumigil nga muna ako. Tapos nung tumahan na siya, eto dire-diretso na ulit ako sa paglalaba. Tumambak nga pala ng ganito kadami ang labahin ko dahil nagkasakit nga ako. Tapos nung gumaling naman ako, nagkasakit naman yung isa kong anak at sumunod naman tong bunso ko. Isang linggo din talagang nagliligalig tong bunso ko na halos ayaw talaga magpababa sa akin kaya hindi talaga ako makapaglaba. Tapos ayun, nung maglalaba na nga ako, nasira naman tong washing ko. Ang huling gumamit, pamangkin ng asawa ko. Timer lang naman ang nasira tapos kanina nga lang naayos ng bilas ko at pagkaayos nga niya, eto't naglaba na kaagad ako dahil tingnan nyo naman napakadami na talaga. Napakahirap talaga kapag ganito, katambak ang mga labahin tapos meron ka pang batang maliit, isabay pa yung mga gawaing bahay. Patigil-tigil nga din ako dahil magluluto pa ako ng tanghalian namin tapos kakain pa, pakakainin ko pa din yung isa kong anak. Tapos itong bunso ko, pakakainin at padededehin tapos patutulugin ko pa. Pero buti na lang kapag gising siya, ayan naglalaro lang siya. Basta nakikita niya ako, okay lang yan, hindi yan magliligalig. Yun nga lang, dahil napakahaba ng oras ko ng paglalaba, nandyan lang din siya sa crib niya at nakatayo lang din. Kaya ayun, medyo nangalay siguro yung binti niya. Dahil nung binihisan ko nga siya, umiiyak siya kapag hinahawakan ko yung binti. Nagigilty din ako sa part na kapag busy-busy ako tapos hindi ko talaga siya iniintindi. Tinahayaan ko lang talaga siya maglaro mag-isa. At ayun, pagkatapos magpaikot sa washing, babanlawan, ako pa din ang magsasampay. Sino ba namang gagawa niyan kundi ako lang. Sa paglalaba, pinakaayaw ko talaga pagsasampay kaya lang wala akong no choice kundi gawin yan. Tapos 11 months na nga tong bunso ko ngayon kaya nagpa-grab na nga lang ako nitong cake dahil hindi nga nakabili ang asawa ko. Tapos eto nga't ginabi na ako sa paglalaba. At dahil nasira nga tong washing ko, parang ayaw ko na lang ipagamit. Kaya lang baka masabihan ako masama ugali kapag hindi ko pinahiram tong washing. At ayan, ginabi na nga ako sa paglalaba at eto na nga ang mga nilabahan ko. Tingnan nyo naman kung gaano kadami yan. Tapos meron pang mga nakababad at bukas ko na nga lang yan tatapusin. Dahil bago ako nag-edit, naghugas muna ako ng mga pinggan.